Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon, pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi, sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan, kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leyon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leyon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang disakmali ng takot ang mga mamamayan? Maaari bang disakmali ng takot ang mga mamamayan kapag hinipa ng bantay lungsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leyon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod, tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy, ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan, ang mga palalo't masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati marahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan, sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Acome from the Archdiocese of Manila. Halina po't samahan natin ang isa't isang magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga minamahal kong kapatid, lahat tayo nararanasan natin ito, no? Sa isang sandali, kalmado ang lahat sa buhay natin, no? Parang dagat, kalmado minsan, tapos maliwanag ang langit. Nararamdaman natin na tila baga kontrolado natin ang lahat. Tapos, sa susunod na sandali, biglang darating ang isang malakas na unos. Maaring dumating ang unos na ito sa isang anyo na hindi inaasahan natin na kondisyon sa ating kalusugan, no? Hindi magandang resulta ng isang pagsusuri at kahit minsan bilang isang estudyante, no? Kahit yung examination, minsan ang resulta bagsak. Minsan sa isang nasirang relasyon, no? Marahil krisis pagdating sa mga bagay na kailanganin natin tulad ng pera, no? Tulad sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng tila baga, no? Yung seguridad. Siguro,
isang matinding daluyong rin ng pagkabalisa na hindi natin may pagkakaila. Ito rin ang karanasan ng mga kapatid natin sa mabuting balita na ating narinig. No? Silang mga alagad ni Jesus na bihasa at subok na sa larangan ng pangingisda. Natagpo ang takot na takot dahil sa isang nagngangalit na bagyo. Pero nasaan daw si Jesus, no? Natagpuan si Jesus, mahimbing na natutulog sa isang unan. No? May unan pa. Ito yung marahil yung tagpo na madali nating iugnay, no, sa ating mga karanasan. Kasi gaano nga ba kadalas na tinitingnan natin yung kaguluhan sa ating mundo, no, at yung personal naman nating buhay na sumisigaw rin, no? Panginoon, wala ba kayong pakialam na nalulunod kami? Parang gusto natin minsan sabihin kay Lord, hanggang kailan, no? Until when? Sa araw na ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na baguhin rin ang ating pananaw. Inaanyayahan niya tayong ipagkatiwala ang lahat-lahat sa atin sa kamay ng kanyang awa. Ang Diyos na naghahari sa buhay natin, panghawakan natin. Siya rin ang hari, maging ang lahat ng mga bagyo sa buhay natin. Hayaan po natin pagnilayan ang napakagandang tagpong ito sa dalawang natatanging punto, no, mga minamahal kong kapatid. Una, si Jesus. Hindi lamang siya Panginoon ng mga pagkakataon sa buhay natin na maayos at maalwan at masaya. Si Jesus rin ang Panginoon, maging ang mga pagkakataon tila baga binabagyo tayo. Napakadali po kasing purihin ng Diyos kapag kalmado ang tubig, kapag maayos ang paglalayag ng buhay natin. Ngunit ang katotohanan sa mga pagsubok ay naroroon rin sa pagsuko at pagtitiwala natin. Lalo't higit kapag dumarating yung mga alon ng mga suliranin, yung mga hampas at daluyong ng hangin na hindi natin matakasan. Madalas nating mapagkamalan ang katahimikan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok na ito bilang kawalan ng pakialam. Little did we know that even if He is seemingly not doing anything, God is still in control. Ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugan na wala siya. God's seeming silence is not tantamount to His absence. Nung natutulog si Jesus sa bangka, hindi niya pinabayaan ang mga alagad. Sa katunayan, siya ay nagpapahinga ng may lubos at ganap na pagtitiwala, hindi sa sarili niya o sa mga kasama niya, kung hindi sa makaamang pagkalinga ng kanyang Ama, ng ating Diyos. Kaya nga, sa kanyang pisikal na pamamahinga, mababanaagan rin natin ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng away o sigalot o kahit ng pinagdaraanan. Ang tunay na kapayapaan, mas matatagpuan sa katotohanan ng ating ugnayan. At ipinakita sa atin ni Jesus ang katotohanan rin maging sa mga bagyo ng buhay natin. Ang lahat ng ito'y may hangganan. Nang sa wakas ay tumayo si Jesus, nakita natin, sinaway niya ang hangin, ang dagat, at nagkaroon ito ng ganap na katahimikan. Nagpapaalala po sa atin ito na kahit sa bagyo, ng ating buhay, gaano man ito kalakas, punong-puno man tayo ng takot at hinahampas man tayo ng maraming pagsubok, sana nananatili tayong napapasailalim sa tinig ni Jesus. Kapag ipinagkatiwala natin ang lahat sa Diyos, nandito rin yung katotohanan na sana kinikilala rin natin siya na Diyos maging sa mga pagkakataong hindi masaya at maalwan. We must allow God be God and allow God to still our hearts. Hindi niya palaging pinipigilan ng bagyo na tumama sa ating mga bangka. Ngunit
sana nakikita rin natin ang pangako niya. Ang bangka ay hindi lulubog dahil kasama natin siya. Sometimes, we think we are the captains of our own ship, no? But at the end of the day, let us allow God be God, even of our own storms. Ikalawa, mga minamahal kong kapatid, ibaling po natin ang ating paningin, no? Mula sa malalaking alon, patungo sa banayad na presensya ng ating Diyos. Alam po natin sa storya, no, lalong tumindi yung takot ng mga alagad dahil nananatili silang nakatitig, no, doon sa malalaking alon at sa malalakas na hangin na bumabayo sa kanila. Tila baga sinukat nila yung panganib, no, sa taas ng mga alon sa halip na ibaling ang presensya sa katabi nilang tagapagligtas. Kaya nga ang paanyaya sa atin, huwag tayong masyadong nakatitig lamang sa ating mga pinagdaraanan. No? Nagiging totoo po ito, napapansin ninyo, kapag mayroon tayong mga pinagdaraanan, kumikitid yung ating paningin. Hanggang sa maapektuhan na rin ito, maging ang mga pananaw natin. Kapag walang tigil nating tititigan yung mga problema, no? Lalo ring lumalaki yung takot sa ating mga puso. Ngunit kung ibabaling natin ang ating pagtingin kay Jesus at ibalik natin muli ang pagtitiwala, nagbabago maging ang pananaw ng ating puso. No? Nagsisimula nating mapagtanto na oo nga, no, kasama pala natin siya. No? Na siyang kasama natin ay higit na mas malakas kahit sa mga bagyo na malakas sa buhay natin. Mga minamahal kong kapatid, ito yung mas malalim na imbitasyon. No? Tinanong sila ni Jesus, bakit kayo natatakot? Ganyan lang ba kaliit ang inyong pananampalataya? Hindi niya sila pinagalitan, no? Dahan-dahan niya silang inakay at ipinaalala, hindi kung sino sila, bagkus kung sino siya. Nakita nila at muli nilang namalayan na ang kasama nila, siyang gumawa ng napakaraming himala, siyang nagpagaling ng napakaraming mga may sakit, bumuhay maging ng mga patay, nagpalayas ng mga masasamang espiritu sa inaalihan nito. Muli nilang nakilala ang kapangyarihan ay nasa presensya ni Jesus. Ang pagtitiwala, mga minamahal kong kapatid, ay nag-aanyaya rin sa atin, no? Na hayaan ng Diyos maging Diyos sa buhay natin. Yan ang itinuro ni Jesus, hindi lang sa kanyang mga alagad. Itinuturo sa atin sapagkat ito ang palagian niyang pinaninindigan. Hayaan niyo pong wakasan ko ang pagninilay na ito sa pagbabalik tanaw sa isang nakakatuwang kwento, no? Minsan daw po sa isang cruise, no? Alam niyo naman po yung cruise. Ilang araw kang maglalakbay, tangan-tangan ng isang magandang barko, no? Pupunta kayo sa iba't ibang lugar, punong-puno ng pagkain, no? Pero kaakibat nito, no, babagtasin nyo rin minsan sa isang araw, no, yung katotohanan na maaraw sa umaga, no, sa ilang sandali, biglang dadaluyong ang mga ulan. At ganoon din yung karanasan ng isang lalaki, pero habang bumabagyo, no, halos magkaroon ng emergency. At nagtaka siya kasi pagtingin niya doon sa lobby, may isang batang naglalaro, no. Habang abalang-abala yung mga tao bumalik sa kanilang mga silid at nagkakagulo sila na parabang ilang sandali ay lulubog na yung bangka. No, nakita nung lalaki yung isang bata nasa labi naglalaro. Tinanong niya, ikaw ba dapat? Toy, san ba ang kwarto mo? Bumalik ka na doon. Hindi ka ba natatakot na baka
Anytime lumubog tayo, hanapin mo na yung mga magulang. Tiningnan lang siya nung batang paslit at ginitian. Sabi niya, ayos lang yan. Makatatawid tayo. Ang tatay ko, ang kapitan. Sana mga minamahal kong kapatid, sa iisang bangka na tangan-tangan tayo, maalala natin, kapiling natin si Jesus. Ano man ang bagyong susuungin, ano man ang krisis na haharapin, si Jesus pa rin ang ating kapitan. Amen.